Akalain mo, marunong din pala ako gumawa ng tinapay. Gagawa tayo ng pandikuko. Ang sarap niya pala. Sa kawali ko lang yan ginawa. Gagawa muna tayo ng ipapalaman natin na bukayo. Maglagay muna ako ng tubig sa kaldero at lagyan ko rin ng asukal. At maglagay na rin ako ng margarin. Hayaan kumulo hanggang sa matunaw yung margarin. At ilagay ko na yung niyog. Ihalo lang hanggang sa maluto lang din yung niyog. Maglagay ako ng kunting banela at harina para lumapot lang din. At ihalo hanggang sa matuyo. Pagka ganito na yung consistency ng ating bukayo, okay na yan. Palamigin muna natin at i-set aside muna. Gagawa na rin ako ng dough. Maglagay ako ng 1/4 kilo or 1 3/4 na harina sa mixing bowl. Lagyan ko rin ng 2 tablespoon na asukal at 1 teaspoon na yeast. Maglagay din ako ng asin at tubig. Ihalo lang hanggang sa matunaw lang din yung asukal. At isabay ko na rin yung harina. Bago ko naman siya makalimutan, maglagay muna ako ng cooking oil or mantika. At ihalo lang hanggang sa mahalo lang mabuti. At pagkatapos niyan, maglagay muna din ako ng food coloring, optional. Kung ayaw mo na maglagay, pwede rin. Pero mas medyo maputla kasi ang kulay pagka walang food coloring. Ihalo lang hanggang sa makuha na natin yung tamang dough at masahin ng mga at least 5 minutes. Ganyan lang, pwede mo rin imasahin yan sa lamesa or sa space na mayroon kang malapad. Pero ako para minimize yung hugasan, diyan ko na lang din siya sa minasa sa aking mixing bowl. Kasi kasya naman dahil medyo kunti lang naman yan, depende sa dami kasi 1/4 kilo lang naman. Pagkatapos yan, hiwain ko yan siya ng pabilog. Maliliit lang, depende sa iyo kung gaano kalaki. Ako hindi ko naman siya sinukat talaga, tinansa-tansya ko na lang at bilugin lang. Pagkatapos natin bilugin, antayin ko lang din another 30 minutes. I-rest mo na yan, medyo paalsahin natin ng kaunti at saka natin yan ilagyan ng palaman. After 30 minutes, ipa-flatten natin ulit dahil lagyan na natin yan ng palaman. Ganyan lang. Depende sa iyo kung paano mo siya gawin. Basta yung mailagay mo sa gitna, depende kung gaano kalapad ang pagkagawa mo. At isara mo lang ng mabuti para mamaya pag umalis siya, hindi siya magbuka. Ngayon nakikita mo sa video, idikit mo lang ng maayos para sigurado ka lang talaga na hindi siya masisira mamaya pagka umalsa na. Ganun lang, ulit-ulitin lang natin yan hanggang sa maubos natin lagyan ng palaman. At pagkatapos natin malagyan lahat yan ng palaman, paalsahin muna natin ulit o re-rest natin siya ng another 1 hour bago natin siya lutuin. After 1 hour, ito na siya. Ganito na, umalsa na rin siya ng bahagya o lumaki-laki na rin ng kaunti. Lutuin natin yan sa kawali at sa mahina lang talaga na apoy. At antayin mo lang yung mga 2 minutes, takpan muna natin yan. Mga within 2 minutes, baliktarin natin ulit para ang kabilang side naman yung ating lutuin. Another 2 minutes lang din at ready to serve na yan. Pwede na yan, palamigin muna natin at saka natin yan isi-serve yung ating napakasarap na pandikuko. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Ito na mga kalasa, ready to serve na yung ating pandikuko na alam ko kayang-kaya mo rin tong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Ito na mga kalasa, tikman na natin dahil talagang garantiya ako sa iyo na napakasarap at alam ko kayang-kaya mo to kaya gawa ka na. At pwede mo rin itong pagkakitaan o gawing negosyo dahil napakadali niya lang kahit wala ka namang oven, pwedeng-pwede na. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!